let's stand as a prophet before this generation. Dahil ang pagsisisi ay laging nasa kilig. Very prophetic yung sinabi ni Pope John Paul II. Saint Pope John Paul II. Na talagang ang huling digmaan ay magaganap sa loob ng pamilya. Kung ano ang issue dito, Brother Adrian? Ano, attorney? Magpakatotoo tayo. Remarriage, third. Narinig ko yan kay Senator Risa Ontiveros mismo. Yan. Na if you don't want divorce, then don't get one. But don't deny it to others. If you don't want shabu, then don't get one. Don't deny it to others. Ganun. Tingnan na lamang natin nung panahon na may divorce law sa Pilipinas. Pero halos walang nagpa-file ng divorce. Alam mo kung meron man kapatid ni Adrian na isang abogado na talagang ipinaglaban ang karapatan ng mga kababaihan at ipinaglaban ang karapatan ng mga kabataan, ng mga bata, nasa harap mo ngayon. Ang sinasabi mo ay hindi na till death do us part kundi till further notice. Wala yun sa ating. Pero pag tinangnan mo ang datos, ang estadistika, mataas pa rin yung tinatawag na domestic violence. Marami pa rin ng battered women, no? Ang sinasabi ko lang, walang direct correlation sa pagkakaroon ng divorce law sa pagbaba ng karahasan laban sa kababaihan. When it comes to morality, it cannot be a subject matter of a plurality or a majority vote. Yun. True, kung ang buong mundo ay napuno na ng karuwagan, ang buong mundo ay nag-compromise na. Di ba? Isang napakalaking karangalan na ikaw na lang ang hindi na-compromise. At hindi rin pwedeng maitatwa ang posibilidad ng sexual abuse nung stepfather against the stepchildren. Ang iba dyan may labi money talaga, hindi natin maiiwasan. So there's a global conspiracy against life and against the family. Ang mas inis ako doon sa mga nag-abstain at mga nag-absent para hindi bumoto. The hottest place in hell are reserved for them. I am praying, no, that at the end of the day, the values of the gospel will prevail in the Senate. Pero bakit hindi sila nababatikos? Ang Iglesia ni Cristo against divorce siya, pero hindi sila nababatikos. So anong ibig sabihin nun, Brother Adrian? Paul, sana magkaisa upang makita ng ating mga mambabatas na mas marami pala sa ating mga kababayan ang tutol dito. At ayaw natin ng mundo na wasak ang pamilya, ayaw natin ng mundo na bagsak ang moralidad. Diba? Although kinakounsel natin na mas save ang marriage, pero pumapayag naman tayo sa separation Diba? Na, kumbaga separation of bed and board. Maghiwalay muna kayo. Oo. Meron ka ng kinakasamang bago. Gusto mo magpakasal. Medyo hiya ng konti, tatango. Pagdating sa separation of church and state, I do not want to take lectures from anybody. Okay? I'm a constitutionalist. Okay? So, leave that to me. Ngayon, sa mata ng gobyerno, hindi ka nakasal. So, pwede ka na magpakasal. Pwede ka ba magpakasal sa loob ng simbahang Katolika? Hindi. Hindi natin nire-rec. So, mangyari sa'yo, new life, new wife, new church. So, at the end of the So, in the name of the Father, and Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, maraming salamat po sa araw na to. We thank you, Lord, for Attorney Marwil Lasos for this opportunity na binigay niya po sa amin ngayon, sa ating mga ka-faith, para po sa kanyang i-share about this very controversial issue here in our country about divorce bill. Lord, today we ask for your guidance, that your Holy Spirit empower Attorney Marwil sa mga wisdom and knowledge na ibabahagi niya po sa amin. I know, Lord, that this will be relevant for all of us, especially for those people that are confused about this divorce bill, Lord, that your name will be glorified in this conversation. I know, Lord, that whatever people
kung may mga hate sa kanilang puso, Lord, I know through this platform, this interview with Attorney Marwil, they will be informed at lulusawin mo ang mga hate, anger, mga bitterness sa kanilang puso. And we surrender this to you and also to the Immaculate Heart of Mary. And we also ask for the intercession of our spiritual father, Saint Joseph and Saint Michael. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Welcome po ulit, Attorney Marwil Lasos, OP, for this opportunity na binigay mo sa amin dito sa Storyang Katoliko. Isang karangalan po na makapanayam ka ulit. Lalong-lalo na sa very controversial issue ngayon dito sa ating Pilipinas about divorce bill. Good evening, magandang gabi sa lahat. At talagang suot ko pa yung regalo mo sa aking t-shirt. Thank you, Attorney. Napakaganda at swak na swak sa aking katawan. Yes, thank you for supporting, Attorney. At ang ganda ng background mo sa likod, Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. Yes. Nakadepend kasi sa kung ano ang mga major feasts bawat buwan ang nilalagay kong imahen. So pag June, Sacred Heart of Jesus. And of course, the Immaculate Heart of Mary. Magkasunod kasi yung piyesta nila. Good news, di ba, Attorney? This coming feast day ng Immaculate Heart ay ang ating mga bishop ay magkakaroon ng consecration. Yes, consecration to the sorrowful and immaculate heart of the Blessed Virgin Mary. Nagkaroon na ng consecration in the past, no? In fact, there have been several consecrations already. So what they're going to do is that they will renew the consecration to the Immaculate Heart of our country, which I think is napapanahon. Kasi ang puso ng Mahal na Birheng Maria ay sumasagisag ng pag-ibig ng tao sa Diyos. Samantalang ang puso naman ni Jesus ay sumasagisag sa pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya talagang nararapat lamang. Sapagkat ang usapin natin ngayon, may kinalaman dito dapat sa pag-ibig eh. Oo. No? Tama. Bakit naglaho ang pag-ibig? Siguro dapat ibalik natin ang ating pag-ibig kung saan ito nagmula, sa puso ng Diyos. Ang alam ko, isa din sa purpose bakit nila gagawin yun dahil nga yan yung pag-uusapan natin ngayon about maaaring pagpasa ng divorce bill dito sa Pilipinas. Kaya napaka-importante and we entrust our nation to the Immaculate Heart of Mary. And Attorney Marwil, yun nga, napanood ko din yung naging topic mo regarding this yung Cedar Media. Cedar Media, yes. Oo, napakaganda, very informative. Yes. So, siguro kukuha tayo mga information ngayon, Attorney, sa mga na-discuss mo. Pero sa mga ating viewers, pwede nyo pong bisitahin yung Know the Truth page and Cedar Media sa kanilang mga social media platform dahil napakaganda ng binahagi ni Attorney doon. And Attorney Marwil, straightforward question na ako. So, ano ba tingin mong pananaw mo sa pahayag ng CBCP na ang divorce daw ay anti-family, anti-marriage, and anti-children? Tama ho yun. Lahat ng sinabi ng CBCP ay tama. Sapagkat una sa lahat, kapag ikaw ay totoong Katolikong Kristiyano, naniniwala ka sa Ebanghelyo, dapat ikaw ay pro-God, pro-life, pro-family, no? At ayon nga sa pananaw ng ating simbahan at inuulit lamang ng ating mga obispo na talagang ang divorce ay anti-family, anti-children, etc., etc. Pwede mo bang ipaliwanag sa ating mga viewers ngayon bilang isang abogado, ano ba sa'yo ang divorce? Ano yung perspective mo dito bilang isang abogado? Well, ang divorce ay isang batas, no? Isang batas ng tao na kung saan yung kasal ay pinuputol, no? Ibig sabihin, yung mga nag-asawa, tila bagang pag nag-asawa ka, pag may divorce law na, ang sinasabi mo ay hindi na till death do us part, kundi till further notice. Wala yun sa ating marital vow. So ibig sabihin, ang kasal ay pwedeng putulin, pwedeng tapusin. Kaya lalabas na talagang kontrata lamang ang kasal. Diba? Samantalang sa ating pananaw, bilang mga Kristiyanong Katoliko, ang kasal ay isang covenant. No, it is an exchange of persons.
kagaya na pakikipagtipan ng Diyos sa tao. It is an exchange of persons. I will be your father and you will be my children. I will be your God, you will be my people. Sa marriage naman, it's also a covenant. I will be your husband, you will be my wife. No? So, it's an everlasting covenant because it's a vow. Panata yun eh. So, ako ay tumututol, una sa lahat, dahil ito ay labag sa ating pananampalatayang Kristiyanong Katoliko, labag ito sa banal na kasulatan, pero kahit itabi natin yung aking pananampalataya no? Ito ay nakapatay sa tinatawag nating natural law. No? Sa batas ng kalikasan. No? Na gano'n naman talaga dapat ang kasal ay para sa lalaki at para sa babae at pagsasama sila ng habang buhay. No? Yan ay talagang nakatadhana na sa batas ng kalikasan. Kaya it is both against divine law, it is at the same time against natural law. Kaya yan po ay ating tinututulan. Bilang isang abogado, attorney, tingin mo ba ay, kasi ang common na nakikita ko at yung mga pro-divorce ay para protektahan daw yung karapatan ng mga kababayan, especially mga na-abuse. Bilang isang attorney, ano yung tingin mo dito? Alam mo kung meron man kapatid ni Adrian na isang abogado na talagang ipinaglaban ang karapatan ng mga kababaihan at ipinaglaban ang karapatan ng mga kabataan, ng mga bata, nasa harap mo ngayon. Ay, yes. Si Attorney Llasos. Kaya ikaw inibitay ko Kaya medyo isang malaking kabalintunaan na sabihin ang ganong argumento sa isang tao na ang pangalan ay Attorney Marvil Llasos, na simula pa lang sa aking karera ay talagang ipinagtanggol ko na ang karapatan ng mga kababaihan at ng mga kabataan. Ngayon, kung yan lamang ang argumento na pangalagaan ang karapatan ng mga kababaihan dahil sila ay sinasaktan, hindi mo kailangan ng divorce law. Dahil may mga batas tayo para protektahan ang mga kababaihan. Kung sila ay sinasaktan, nandiyan ang RA 9262 na ipasa noong 2004. At ang inyong lingkod, ang isa sa mga pangunahing tagapagsalita tungkol sa topic na yan. Kahit pikit, kaya kong i-recite yan, kaya kong i-discuss yan. Ano? At ang dami ko nang nakasuhan sa paglabag na yan. So, ibig sabihin, may protection na sa batas ang mga may asawa, ang mga misis, ang mga girlfriend, even live-in partners. No? So, lahat yan ay covered na ng batas. So, superfluous at hindi kinakailangan yung divorce kung yan lamang ang argumento dahil meron ng batas. Ang ganda. Oo nga, tama. Pero attorney, based sa pag-aaral mo, naging effective ba ang divorce sa kahit anong bansa para protektahan ng someone or yung babae or na-abuse? Tingnan natin ang mga lipunan kagaya ng United States of America. Ang divorce dyan talagang legal sa lahat ng mga estado ng United States of America. Pero pag tinangnan mo ang datos, ang estadistika, mataas pa rin yung tinatawag na domestic violence. Marami pa rin ng battered women, no? Tapos, in fact, ang isa sa mga sinusulong ngayon ay ma-reenact nila yung kanilang sariling version ng Violence Against Women Act. Bakit? Kasi mataas ang incident ng pananakit. So, ibig sabihin, may divorce man o wala, ibang usapin ang pananakit sa kababaihan. Alam mo kung anong usapin doon? Una sa lahat, respeto. Respeto sa mga babae. Pagpapahalaga sa kanila. No? Kaya, kahit anong batas ang gawin mo, kung tayo mismo, basic values natin ay hindi magbabago, ay wala pong patutunguhan. Naipakita natin yan sa lipunan ng Amerika na talagang kahit may divorce, ganun pa rin, mataas pa rin ang incident. So, ibig sabihin, walang correlation na solusyon ng divorce sa pagtigil ng pananakit. In fact, alam mo, Adrian, baka nga tumami pa Kasi, sinasaktan ka. Si Mrs. sinasaktan ni Mr. Nagdiborsyo. Nagpakasal sa iba. Yung napakasalan niyang bago, ganun din. Di ba? So patong-patong ng incident ng pananakit sa iisang biktima. No?
So nakikita natin kung ganun lamang ang usapin ay talagang hindi yata akma. Walang correlation at all yung sinasabing dapat na solusyon doon sa problema. The problem lies somewhere else, the solution lies somewhere else. But not in the proposed measure. Hilig mo sabihin, attorney, na pag ito ay napasa, lalala pa ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas sa abuse. Maaari, no? Kagaya ng example na nasabi ko. Dahil kung pagbabatayan, yung mga lipunang meron nito, hindi natin nakitaan ng pagbaba ng insidente ng violence against women, bagkos ito ay naging mas talamak pa. Ang sinasabi ko lang, walang direct correlation sa pagkakaroon ng divorce law sa pagbaba ng karahasan laban sa kababaihan. Pero ikaw, tingin mo, kasi bakit ang dami sa dito sa Pilipinas, majority Katoliko pa, ang gustong suportahan yung divorce na yan? Kasi hindi naman effective yan. Oo. Meron na kasi tayong tinatawag na divorce mentality. Okay. Sa usapin noon ng reproductive health, maraming pumayag na isang batas kasi may reproductive. Meron na tayong tinatawag na contraceptive mentality. So ito ay isang pananaw, no, na pinapaniwalaan na lamang basta-basta. Dahil una siguro ginaglamorize, no, gusto nating tingalain yung mga ibang bansang kanluranin, kagaya ng Amerika, ng Europa. Nakalimutan natin na hindi ito bahagi ng kulturang Pilipino na likas ang pagmamahal sa pamilya. Bibigyan kita ng example, kapatid na Adrian, dahil hindi naman bago ang divorce law sa Pilipinas. No? Panahon nung, there was a time in our history, panahon ng Amerikano, maging panahon ng Hapon, I don't know until when, up to the 1950s, may divorce law tayo sa Pilipinas. Pero, pag tiningnan mo ang statistika, halos walang nagfa-file ng divorce. Kaya parang baliwala lang din. Kaya nung nagkaroon ng civil code, tinanggal na to. Di ba? Tinanggal na to. So, ibig sabihin, yun ang kulturang Pilipino. Ngayon, dahil nga tayo ay masyado tayong nagpapaniwala, no, sa mga kaisipang kanlurani na gusto na rin nating gumaya. Nakalimutan natin na yung sarili nating kultura ay iba, no? Iba ang kulturang Pilipino mula pa lang ng sinauna, no? Nandiyan yung pagmamahal natin sa pamilya at gusto nating itaguyod na buo ang pamilya. Tingnan na lamang natin nung panahon na may divorce law sa Pilipinas, pero halos walang nagpa-file ng divorce. So anong ibig sabihin? Ayaw natin. Okay. Di ko alam yan, ha? Thank you for sharing that. Hanggang sino nagtanggal niyan? Ng Hapon. Karoon tayo ng civil code noong 1950s. Okay. Tapos, nawala doon ng divorce. Nung nagka-family code tayo, noong 1987 Constitution na, nanatili pa rin yung batas na walang diborsyo sa Pilipinas. Dahil hindi ito nilabi ng simbahan, walang naglabi na tanggalin yan. So, it came out organically, naturally, dahil walang pangangailangan. Hindi parte ng kultura ng Pilipino. Dahil ang batas ay sumasalamin sa kultura ng Pilipino. Ngayon lamang nagkakaroon ng ganyan. So it is a foreign influence, it's a foreign culture that we are trying to engraft to our own mentality, to our own society, to our own way of thinking and way of life. Na kung susuriin natin, hindi naman ang galing sa ating mga Pilipino bilang tradisyonal na ating kultura. Sabi nga na ang wala na lang daw divorce ay Vatican and Pilipinas. Tama. Yun ang dahilan na tayo na lang wala. Bakit hindi pa natin yan ibigay dito sa Pilipinas? Ano masasabi mo doon? Oo. Kasi ang sagot dyan ng mga nakakatanda, yung kasabihan, gaya-gaya, putumaya. Hindi porke lahat gusto na, ikaw din, sasama ka, di ba? Kung ginusto pala ng lahat na tumalon sa burol, tatalong ka rin dahil ginawa na ng iba. You know, when it comes to morality, it cannot be a subject matter of a plurality or a majority vote. Yun. Truth is truth, regardless of how many people believe it.
Kahit mag-isa ka na lang, you must even be proud. Ikaw na lang nang titirang naninindigan. In other words, you are the last man standing. Di ba? Kahit sinong digmaan, ako'y kararangal ko. Kung lahat bumigay na, tapos ikaw na lang natitirang buhay sa digmaan, di ba? At patuloy kang nakikipaglaban, o yan ay hindi kahiyahiyang bagay. Yan ay talagang ikararangal mo. Dahil natuto kang manindigan, natuto kang lumaban, hanggang sa huli mong hininga. Dahil ang tunay na matapang ay hindi isinusuko ang laban. Kung ang buong mundo ay napuno na ng karuwagan, ang buong mundo ay nag-compromise na. Di ba? Isang napakalaking karangalan na ikaw na lang ang hindi na-compromise. Pero ikaw, attorney, kung tatanggalin mo yung religion dito, bakit itutol ka talaga sa divorce? In your personal opinion? Yeah, oo. Kasi nga naman, una sa lahat, pag tiningnan mo yung divorce, grabe ang social cost. Grabe ang social cost. Pag tiningnan mo yung mga lipunan na meron nito, yung conflict, no, lalo na sa mga bata, sa kaisipan ng mga bata, ay talagang nakakalungkot. Yung arrangement na pag Sabado o Linggo ay susundin ka ng tatay mo, titira ka sa kanya ng 2 araw, masakit yun. Babalik ka na naman ng Lunes. Traumatic. Tapos yung confusion, sobrang higit sa lahat ang iniisip ko ang kapakanan ng mga bata, no? So yung kasabihan, yung talamak na sinasabi ng mga bata, lalo na halimbawa sa Estados Unidos, your father was my father last week. Yung parang gano'n. So yung family values. Oo. At saka yung mga, di ba minsan mga certain cases na kung saan kasi nga halimbawa nag-divorce pero may mga maliliit ka pang bata, tapos nag-invite ng bagong miyembro ng pamilya, yung nanay may bago ng asawa at kasama yung mga bata. Minsan hindi natin maiiwasan na mangyari yung child abuse. Dahil bakit yung mga anak ng asawa niya, di ba? So pwedeng saktan. At hindi rin pwedeng maitatwa ang posibilidad ng sexual abuse nung stepfather against the stepchildren. So yung mga gano'n na lamang, no, ang mas palalain pa ba natin ang ating mga problema, no? So ang dami na. May nagsabi na isang reporter na kung hindi raw para sa'yo, bakit mo daw pagkakaito sa iba? Oo, sabihin natin yan sa mga drug addict. Diba nga, sabihin natin yan sa mga drug addict. You know, the argument is absurd. Narinig ko yan kay Senator Risa Ontiveros mismo. Na if you don't want divorce, then don't get one. But don't deny it to others. If you don't want shabu, then don't get one. Don't deny it to others. Ganun lang din yan. Diba? So, nakita mo yung argumentong butas. Diba? So, ano ba yan? Lahat relativized na? Wala na bang objective values? Wala na bang proper concept of right and wrong? Of true or false? Kasi kung gano'n ang pananaw, kung ayaw mo, wag mo, hayaan mo na yung iba. E di kung ayaw ko na marijuana, pero ikaw, Adrian, gusto mo, hayaan ba kita? Hindi naman po pwede yung gano'n, di ba? So yung argumentong ganyan, wag natin gagamitin. Dahil kahiya-hiya, dahil lumalabas na talagang ampaw yung ating pag-iisip. Di ba? Humanap ng ibang mas katanggap-tanggap na argumento na hindi mabubutasan sa ngalan ng lohika. It's illogical. It's absurd. Yes, tama ka, attorney. Pero di ba ikaw tumakbo ka, kung di po nalalaman marami na ikaw ay tumakbo as senator noon. Dahil yan sa reproductive health bill. So pero ako ay nautusan ng partido na tumakbo. Kaya sa public square, yun lang naman ang aming agenda at wala nang. Pero sa tingin mo, bakit gigil na gigil ang mambabatas natin ipasa yan? Una sa lahat, kasi meron silang mga constituents na gusto yan. No? Okay.
syempre, they have to cater to their constituents. And they are the same people, Adrian. They are the same usual suspects. Di ba? Kaya hindi na ako nagtataka. Yung mga Makabayan Black, sila Edsel Lagman, sila Rizal Tiveros, si Geraldine Roman, they have their own agenda na gustong itaguyod. Ako naman nire-respeto ko kung ano yung stand nila, pananaw nila. Demokrasya naman ito eh. Diba? So ang gusto ko lang irespeto yung pananaw natin, yung relihiyon natin. At kung gusto nating itagoy dito sa public square, so be it, diba? Let's have a free debate, no? But then again, pangalawa niyan, hindi natin maiiwasan yung influence, no, ng mga political and sociological influence from other countries like the United States and those from Europe. Ang iba dyan, may lobby money talaga. Hindi natin maiiwasan. So, there's a global conspiracy against life and against the family. Gets ko. May ano yan. May agenda. May supporter sila. May sumusupport. Sumusupport. This is a global phenomenon. Makita mo na nga lang dyan yung mga pride marches na yan. Global yan. At this is ideological already. No? Sabi ko nga tayo, pinaglalaban pananampalataya. Sila ideology, di ba? Yung mga gender ideology, feminist ideology. So meron yan sa mundo ngayon. So yung cultural war ang naririyan na talaga. So na-import na sa Pilipinas. No? So what else is new? Tama. Para mas maintindihan ng mga viewers natin, ang ibig sabihin, merong mga malalaking tao ang talagang nagpa-fund ng mga malalaking tao, malalaking institusyon, influential, malalaking interest. So, naririyan yan. Totally agree ako dyan, attorney. Yun din nakikita kong reason bakit gustong i-push yan dito sa Pilipinas. Pero, Attorney Marvil, tingin mo, malakas ba ang chance na mapasa ito sa Senate? Alam mo, sa House, ano na yan done deal na. So nakita natin doon yung mga duwag. Yung mga duwag yung nag-abstain. At yung mga umabsent para hindi mabilang. So, alam mo, eto atin-atin na lang. Siyempre, natutuwa ako doon sa mga bumoto against. No? So, nasa kanilang aking pagpapalakpak at pagpapasalamat at may nanindigan. Napaka-narrow ng vote. Ganyan ka importante ang ating mga boto, no? Kung sana mas marami ang inahahalal natin na align sa ating values, mas maganda sana ang labanan. Yung pangalawa, yung mga nag say yes, mas nirerespeto ko pa yun eh. Kung out of conviction sila bumoto, walang problema sa akin yun. Kung out of their conviction. Ang mas inis ako doon sa mga nag-abstain at mga nag-absent para hindi bumoto. The hottest place in hell are reserved for them. Because the hottest place in hell, you listen to this, the hottest place in hell is reserved for those who do not make a stand. Wow, lukewarm. Sabi ng Panginoon, hindi kayo mainit, hindi kayo malamig, iluluwa ko kayo. So, bahala ng Panginoon sa kanila. Sa Senado naman, mukhang naroon ang labanan. Naroon ang labanan sa Senado. Marami ba may balls doon? Attorney, tingin mo marami mga may balls? Hindi ko alam dahil syempre 2025 election. So it will depend. Kung makitaan nila tayo na the strong united front ang mga pro-family, no? Katoliko, tama, specifically. Dapat hindi lamang Katoliko. Tayong sinisiran. We're drawing the flag eh. Mamaya sasabihin ko yan. Sure. Muna tayo sa aking prediction sa Senado. Alam mo, talagang it's anybody's game eh. Toss up yan eh. Nagbibilang nga ako ng committed, hindi pa umaabot ng 7 o 8 sa kamay ko. So, 13 lang ang kailangan mo para pumasa yan eh. Dahil may 24 tayong senador divided by 2 plus 1. So, 13. So, yung alam kong talagang committed, hindi pa umaabot ng 8 sa kamay ko. So, ayokong sabihin na hindi ako optimistic, but I am praying.
I am praying, no, that at the end of the day, the values of the gospel will prevail in the Senate. Ang nakakatakot dyan, kapag pati Senado ay bumoto na, pagdating niya ng Malacanang, tsak yun, aaproba si Presidente BBM dahil nabanggit niya na yan ng kampanya. Malibang na lamang kung sungitan siya o tarayan siya ng kanyang First Lady na ayaw siyang i-divorce, I do not know, di ba? So, pero ganun ang aking nakikitang, yun ang aking prediction. It will be a hard-fought match. Nandun ang labanan. So, ipakita natin yung ating suporta sa mga maninindigan, no, sa kasagraduhan ng kasal at ng pamilya. Tingin mo, gaano pa katagal yan? Alam mo, ang Senado kasi, dahil national sila, independent, hindi naman sila nadadala dahil ginusto na ng House, na agad. But it will depend dahil may mga nakaabang na sa Senado, no? Kagaya nila Risa Hontiveros, yan, medyo sumisikat siya ngayon dahil sa kanyang mga ginagawa. Yes, yes. At ipupush niya kasi nakapasa na sa House. So, hindi natin na baka yan ay pumasa ngayong taon, pero pag hindi yan pumasa ngayong taon, mas malaki na ang tsansa na yan ay matulog na muli sa Senado at matapos na, no? Sa kongresong ito bago mag-eleksyon. So ang labanan natin sa 2025. Sana naman, nandito na tayo ngayon dun sa aking susunod na punto. Let's activate all the forces of good against the forces of evil. Ang nakakalungkot lang kapag pinag-uusapan ng opposition sa divorce, ang kontrabida dyan ay ang Iglesia Katolika. Di ba? Yun ang binabati sa politikong in favor. Yung mga conservative Christian denominations naman against divorce. Pero bakit hindi sila nababatikos? Ang Iglesia ni Cristo against divorce siya. Pero hindi sila nababatikos. So anong ibig sabihin nun, Brother Adrian? Ang Catholic Church ang binabatikos because we are the greatest threat against their agenda. Tayo yung pinakamalaking institusyon na para bagang tayo ang break, no, sa dumadaustos na pagsulong ng divorce. I can say that the Catholic Church is being attacked because of its stand, because we are relevant, Brother Adrian. Amen. We continue to be the salt of the earth and the light of the world. Dahil kung hindi tayo relevant, hindi na tayo pakikialamang katulad ng iba. So ang aking panawagan doon sa mga totoong Kristiyano na naninindigan sa pamilya at sa kasal, bahagi ng ebanghelyo, sana magsama-sama, sana magkumpul-kumpul, sana magkaisa upang makita ng ating mga mambabatas na mas marami pala sa ating mga kababayan ang tutol dito. Remember, this is a democracy. And in a democracy, the will of the majority prevails. Diba? So pag nakita na mas marami ang tumututol at makita to ng mga politiko, magdadalawang isip yan. No? Wala silang boto. Wawalan sila ng suporta and they cannot antagonize the majority. Kaya naman yun eh. Kumbaga, across denominational lines, manindigan lahat ng mga Kristiyano, we can be ecumenical in this regard. Irrespective kung anong denominasyon mo, anong simbahan na kinabibilangan mo, basta bahagi ng iyong pangangaral, ang ebanghelyo ng pamilya, magkaisa tayo. Yeah. Amen. Pero ito pansin ko, attorney, I'm sure baka napapansin mo, ang very vocal nga sa usaping divorce, mga kabataan, nagugulat ako na they're very opinionated about that. Parang, that's why, sa kanila tayo, kailangan dito ng evangelization of the youth. Because first and foremost, sila ang future ng ating bansa. And I'm just happy that they are vocal, pro and con about divorce. Because they are making a stand about the future will hold. But then it is important that they are properly formed, that they are given the proper information, that they are evangelized and they are catechized. Because we as their elders would like to leave behind a world that is worthy of them. Amen. Isang mundo na decent,
isang mundo na may moralidad, isang mundo na mas mabuti kesa sa ating nadatnan. At ayaw natin ng mundo na wasak ang pamilya, ayaw natin ng mundo na bagsak ang moralidad. Gusto natin mapabuti sila. Ganun naman ang hangarin ng bawat magulang na bago man natin ipikit ang ating mga mata, bago man magpantay ang ating mga paa, ay masigurado natin na maganda ang kinabukasan ng mga bata. Tama. So, attorney, ibig sabihin dapat yung mga, kunyari, nanonood na itong interview na to, dapat maging vocal tayo sa social media that we are against it? Yeah, we have to engage. But being vocal doesn't mean that we have to be toxic. Diba? Correct. So, makita pa rin dyan yung, kasi Brother Adrian, hindi naman lingid sa ating kaalaman yung problema ng mga taong in a crisis situation. Yeah. Diba? Ang gusto natin, tulungan sila, maayos, mapabuti ang kanilang pagsasama sa kung ano man ang ating magagawa para sa kanilang tutulong. So, hindi ito isang condemnation sa mga individual o sa mga taong may hinaharap na isang sitwasyon. Kundi dito ay ang malinaw na pagpresenta ng kung ano ang ebanghelyo, ano ang tindig ng simbahan, at kung ano ang ating ginagawa na may mga solusyon na mas mainam at mabuti, kaya lang ay hindi sinasamantala o hindi pinapakinabangan, no? Dahil mas gusto ay ibang solusyon na hindi naman talaga ang tumpak na solusyon. Speaking of solution, Attorney Marvil, kasi yun nga, speaking of mga biktima, yung mga victim of abuse, yung mga kababae, desperate sila makawala sa sitwasyon nila. Palagi sila sabi nila na yung annulment, napakahirap at napakatagal at napakamahal. Okay, ang tanong ko, sino may kasalanan nun? Gobyerno, estado, di ba? so sinong gumawa ng problema? Ang gobyerno. Dahil batas yun batas, di ba? Okay. So, nandun palang problema nasa batas, bakit hindi kumpunihin ng mga mambabatas? Di ba? So, iba yung kanilang gustong solusyon. So, in other words, I doubt kung talagang tinututukan nila o tinutuunan nila ng pansin ang tunay na problema. Yung pala yung problema, mahalang pagpaanal, mahalang pagpaganito, ay bakit hindi isa batas na babaan? Di ba? But in fact, hindi naman sa ngayon gaano katotoo na yun dahil ang Korte Suprema sa kanyang desisyon, Andal versus Tan Andal, niliberalize na nga ang civil declaration of nullity and annulment of cases. Pero siguro may itatanong ka sa mga pagkakataong ito na mga solusyong legal. So, yes, nabanggit mo yung declaration of nullity and annulment sa batas. Di amyendahan, di ba? Ganun lang naman kasimple yun. At saka hindi naman natin pinipilit talaga, Brother Adrian, kung talagang sinasaktan ka o nang bababae, nang lalaki ang asawa mo, na ipilit mong sarili mo na kung ito'y nakakasakit na sa'yo. Diba? Although kinakounsel natin na mas save ang marriage, pero pumapayag naman tayo sa separation Diba? Na, kumbaga separation of bed and board. Maghiwalay muna kayo. Kayo dahil delikado sa'yo, diba? Kung magkaroon ng reconciliation, pinagdarasal naman natin, well and good. Pero kung hindi, anong magagawa natin? Alam mo ba, at the end of the day, kung ano ang issue dito, Brother Adrian? Ano, attorney? Magpakatotoo tayo. Remarriage. Gusto magpakasal. Yun. Second chance. I'll tell you the truth. Okay, I'll tell you the truth. Pag may pumunta, halimbawa na kliyente, attorney, gusto ko lang ng advice, gusto ko magpaanal, or gusto ko ng declaration of nullity of marriage, ganyan. Sabi ko, ano bang gusto mo? Gusto mo nang humiwalay ng bahay?
Matagal ko na pong ginawa yon. So, ibig sabihin, hindi na yung i-save yung sarili mo from physical harm, di ba? Yes, Sabi ko, okay, so ang gusto mo ba magkahatian na kayo ng inyong property? Ari-arian. Kasi pwede tayong separation of property. Kung ayaw mo na ng legal separation of property, kung yun lang naman ang issue. Sabi niya, wala na akong habol, kahit kanya na. Tapos tatanungin ko, diretsuhin mo na ako, may boyfriend ka, meron ka ng kinakasamang bago, gusto mo magpakasal. Medyo hiya ng konti, tatango. So that is the issue. Di ba? Kasi kung wala kang balak mag-remarry, di mo iisipin yan eh. Di mo iisipin the growth of the process. Di ba? So it's really remarriage, divorce and remarriage. Kasi ang dahilan ng iba, to have a second chance. So, wag nang gamitin sa atin yung naabuso ako. Let's be honest. Naabuso, economic, physical. Kasi meron namang remedyo sa batas. Diba? There's a remedy. May protection order tayo. May RA 9262. At the end of the day, gustong mag-asawa muli. Yun naman yun eh. Diba? Aminin na natin. Yun talagang gusto natin. Pero based sa mga nahawakan mong client sa annulment, kamusta yung naging process, attorney? Medyo matagal. Diba? Hindi naman yan natatapos sa isang taon kasi nga yung ating judicial system ay talagang mabagal. Diba? So ang hearing every 3 months, diba? So ang problema ay nasa legal system no? Sa ating judicial system, sa batas, sa judicial system. So the problem is somewhere else. It's not with marriage itself. It's external or extraneous. So actually merong mga pwede namang gawin. Nabanggit na natin kanina yung ibang mga ang simbahang Katolika ay may tinatawag tayong annulment. Ibig sabihin nun, ang divorce kasi sinasabi kasal kayo pero puputulin natin. Pag kayo ay na-divorce na, tigil na, hindi na kayo kasal. Pwede ka na magpakasal na muli. Ang simbahang Katolika, yung annulment ay sinasabing hindi kayo ikinasal. Totoong hindi kayo kasal. At idideklara yun ng simbahan dahil meron kayong impediment. At isa sa mga impediment na yan, yung ginamit na rin at kinopya ng family code na tinatawag na psychological incapacity to comply with essential marital obligations under Article 36. No? In fact, ang ground ng simbahan para mag-declare ng annulment, mas marami kumpara sa nasa civil code. Kaya lang, ang kinopya lang ng civil code, isa. Yun lang sa psychological incapacity. So are you following? Nasasabayan nyo ba? Ngayon, yes. ang natin ay ito. Total, kinikilala naman ng Estado ang kapangyarihan ng simbahan na magkasal. Diba? Yeah. Kinikilala ng Estado ng kasal sa simbahan ay kasal sa Estado, kasal sa gobyerno. Kaya the laws are there to protect, di ba, the consequences of marriage. Yes. Kaya may penalty sa concubinage, may penalty sa adultery, may penalty sa bigamy, lahat-lahat na yan, nandiyan yan, pinoprotect ng batas. Dahil kinikilala ng batas ang kasal ng simbahan. Kapag ganoon, dapat kilalanin niya rin ang kapangyarihan ng simbahang ito. Hindi ko sinasabing Catholic lang, pwedeng iba. Di ba? Kung meron man silang comparable legislation to this effect, which according to us, we call it canon law. No? Yeah. Kilalanin din ng husgado sa pamamagitan ng batas ang kapangyarihan ng ating matrimonial tribunals na mag-declare ng annulment or declaration of void marriages under the... So, hindi ka na magkakaroon ng dalawang proseso. Ipoproseso mo sa simbahan, ipoproseso mo pa sa civil, ipoproseso mo sa simbahan. Kasi gusto mo pa rin magpakasal sa simbahan dahil Katoliko ka. Diba? Magkakaroon ka ng dalawang proseso, parehas tatagal, gagastos. Ngayon, sa simbahan, dahil nga kay Pope Francis, sa kanyang legislation, yung Mites Iudex, no, na sinasabi natin, ang buong title nito, Mites Iudex Dominus Iesus. Yan ang proseso ng Declaration of Nullity of Marriage in the Code of Canon Law. Ngayon, ang isang magaling nating canon lawyer, Doctor of Canon Law and Doctor of Jurisprudential Science, si Bishop Noli
Buko, sana mag-guess mo. Oo. Bishop Tolly ng Antipolo. Sige, attorney. Kasi meron siyang dissertation nung nag-defend siya ng dissertation niya sa San Beda, the need for state recognition of the Church Declaration of Marriage Nullity. Kung itong pinasa ng mga congressman, papalakpakan ko susuportahan ko Papasa lang sila ng batas na nagsasabi, kinikilala ng Estado ang Declaration of Nullity ng Simbahang Katolika. Ang gagawin mo na lang, pag nakuha mo yung Declaration of Nullity galing sa simbahan, dadalhin mo sa korte para aproban. Hindi na magtatagal. Walang pinagkaiba yun sa recognition of foreign judgment. Ito lang, recognition of ecclesiastical decision, di ba? So, hindi magtatagal. Kasi dito sa legislation ni Pope Francis, sinimplify at hindi mahal. Ang babayaran mo lang administrative cost. Walang bayad yung tribunal, walang bayad yung Siyempre may mga administrative cost yan dahil may mga clerk, di ba? May magta-transcribe, etc. But that's minimal. That's totally incomparable to what lawyers receive as acceptance fee or what you pay in court, no? And then it's more of an investigative process rather than adversarial process. Makapal ang questionnaire, nakakita na ako because I assist sa mga matrimonial cases, hindi lamang ako sa civil, kundi pati sa nag-assist. Kasi gusto lang aralin ng simbahan kung mula ba talaga sa umpisa, hindi na kayo dapat kinasal. Tinanggal na yung eliminated na yung automatic appeal to the automatic. Tama. So meron na lamang, mangilan-ngilan na lang ang nare-reserve sa Holy See, no? Pero karamihan yan tapos na sa local ordinary. Okay, pag naglabas na yung matrimonial tribunal, sinabi ni Bishop, okay, declared void ang marriage ninyo, punta ka na lang doon sa korte, i-file mo yon for recognition, tapos aprobahan ng korte. Wala namang ibang sasabihin ng korte Sasabihin lang, totoo ba to? Galing ba to? Authentic ba to? Opo, kasi yan po, may selyo po yan, ganito, ganyan. Yun lang naman para lamang masigurado na hindi yun nabili sa recto. Yun lang naman ang role okay, sige, confirmed, recognized. So, tapos na ang proseso. But no one is thinking about it dahil hindi yan naayon doon sa agenda, doon sa ideolohiya na isinusulong ng ibang mambabatas. So, ito, two birds with one. So, ang gusto kong tanungin ngayon, ikaw ba talaga ay genuine na concerned doon sa totoong problema na magbibigay ng totoong solusyon, mas mabilis, mas maayos, moral at legal? Yun ang usapin dyan. Kaya wag sasabihin na porke nag-oppose ka sa divorce, kung ano-ano nang itatawag sa'yo, di ba? Wag naman ganon. Baka naman, beke nemen, tayo may solusyon na mas mainam, mas nararapat, mas moral, mas legal. Sabi ni Father Jerome Ceciliano, yung sa CBCP, na nandyan na daw yan sa Congress, yung bill na yun to amendan yung kaso ayaw nilang, gusto nilang unahin ng divorce. Yeah, yun na nga, precisely. That's yun ang sinasabi kong agenda. Nandun yung priorities, nandun yung agenda. So tanong, yung kanilang proposed solution ay hindi naman yun yung kinakailangan dahil mas meron pang mas importante, di ba? So nagkakaalaman ng totoong kulang. Parang Gloria Macapagal pa doon parang nagpasa niya or nag-sponsor. Oo. Parang hindi lang kasi wala namang lobby, di ba? Wala namang tsaka walang lobby diyan, walang agenda diyan, walang mga ideological groups na nagpo-push, etc. So ang sinasabi natin dito, yung sincerity, di ba? Kung talagang gusto nyo, try natin to. Try natin to, baka ito yung tamang solusyon. Pero hindi na nila titingnan yan di ba? Hindi na nila titingnan yan. Dahil may gusto silang isulong. So ang tanong, kaninong agenda ba ito? Di ba? Agenda ng politiko. Curious ako, naisip ko to, attorney. Di ba, sinasabi separation of church and state? Kung mapapasa ba ang divorce, saklaw dyan ng mas mapapasakop ang simbahan dyan? Kagaya ng sinasabi ko kanina, pagdating sa separation of church and state, I do not want to take lectures from anybody.
Okay, I'm a constitutionalist. Okay? So leave that to me. Ang separation of church and state, malinaw kasi ang pinagmulan niyan eh. Dahil ang simbahan at ang gobyerno ay may dalawang pakay. May dalawang tungkulin. Pero parehas yan para sa ikabubuti ng tao. Diba? Ang pangangailangan kasi ng tao, meron tayong mga physical, material needs. Dahil tao tayo, physical tayo, meron din tayong spiritual needs. Yung mga transcendental na bagay. Okay? So therefore, meron tayong temporal at eternal needs. Pag sinabing temporal, yung pangangailangan natin sa mundong ito, kargo na ng gobyerno yan. Diba? Okay. So the government is there for our temporal needs. Okay? Taga-kolekta ng basura mo, magkaroon ng mapayapang lipunan, kaya may pulis, etc. etc. Pero naririyan din yung eternal needs ng tao. Yun naman ang sakop ng simbahan. Ngayon, ang usapin ng kasal, sakramento ito, Brother Adrian. And sacrament belongs to the realm of the church. Diba? Kaya, ito'y sakop ng simbahan. Kaya kung nagsasalita man tayo tungkol sa pagtutol natin halimbawa sa divorce, dahil pinaninindigan natin ang ating pananampalataya, ang sakramento ng kasal, at yan ay talagang nakapaloob yan sa kapangyarihan ng simbahan. Pero kaya lang, ang problema lang is pagdating sa kasal, meron kasing mga civil effects. Diba? Kaya naririyan din ng gobyerno, hindi para sugpuin ang kasal, hindi para initaw sa akin, kundi para ito ay protektahan. Kaya bakit tayo may batas against adultery? Dahil dapat ginagalang ang kasal, no? Ang mag-asawa, ang asawang babae para sa kanyang asawang lalaki lamang, at hindi pwedeng mangalunya si mister. Kaya pumapasok ang batas, di ba? Para magkaroon ng kaparusahan yung lalaki. I mean, adultery, yung babae. Meron din concubinage, di ba? Kaya yung si mister na may kabit at yung kabit ay pwedeng kasuhan, di ba? So, kaya naririyan ang civil law, ang civil society to protect the institution of marriage. Kaya may overlap yan. Kaya hindi pwede sabihin, hindi ka pwede makialam simbahan dahil yan ay part ng ating eternal destiny, eternal needs, spiritual need. Pero naririyan ng gobyerno para protektahan. Sana yung primary function ng government is not to destroy marriage but to protect it, to uphold it. The marital consequences, no? So kahit magkaroon ng batas ng divorce ang gobyerno, hindi diyan masasakop ang canon law ang ating simbahan. Kaya lang, dahil nga nire-recognize din ng Estado ang kasal sa simbahan, magkakaroon tayo ng conflict. Kapag halimbawa, ikaw, Brother Adrian, ako, sikat kang social media personality sa larangan ng pananampalataya. Tapos, may asawa ka. Halimbawa, may mga anak ka na. Katoliko sagrado ka. Tapos may divorce law. Tapos, for whatever reason, okay, example lang naman, gusto mo mag-divorce, nagpa-divorce ka sa husgado. Ngayon, sa mata ng gobyerno, hindi ka nakasal. So, pwede ka na magpakasal. Pwede ka ba magpakasal sa loob ng simbahang katolika? Hindi. Hindi natin nire-recognize ang divorce. So, saan ka ngayon, Brother Adrian, magpakasal? Ang option mo, magpakasal kay Mayor, punta ka ng Bamban Tarlac, pakasal ka kay Mayor Alice Go. O kanino mang mayor. O sa suspended West. Na. Sa West, di ba? So, civil lang, pwede mo pakasalan. Di ba? Or, eto masalimuot, lumabas ka ng Iglesia Katolika, nag-iba. Sa born again. Whatever it is, di ba? So, mangyari sa'yo, new life, new wife, new church.
So at the end of the day, may effect ito sa ating mananampalataya at sa ating simbahan. Dahil nga grabe ang attraction ng di ba? Kung gusto talaga ang simbahang Katolika, di ba? And this will not happen if you are really serious about your faith. Yeah. Paninindiganan mo, yung pananampalataya mo, mahirap man, kailangan itaguyod ang kasagrado ng kasal at ng pamilya. So yun yung consequence nun. Kaya habang may panahon pa, magsalita tayo, manindigan tayo, sabihin natin ang ating pinanindiganan batay sa ating pananampalataya. Dahil at the end of the day, tayo ang apektado. Mas malaking epekto sa simbahang Katolika. No? Kung ngayon nga namomroblema na tayo, di ba? Dahil hindi lahat naman maalam sa pananampalataya. Marami pang tumutilig sa atin, kaparehas natin. So, tinatawanan tayo. Lalo na pag naipasa ito. So, etong mga to, Catholics in name only, lalo na kapag naipasa to, iwan mo na lang, pakasal ka sa iba. Diba? So, yun ang magiging epekto nun. So, ako naniniwala sa ating, siguro, in a few minutes, magtatapos na tayo. Yeah. Very prophetic yung sinabi ni Pope John Paul II. Saint Pope John Paul II. Na talagang ang huling digmaan ay magaganap sa loob ng pamilya. Sabi ni Sister Lucia of Fatima, the devil's final battle will be waged against the family. Wow. Because the family is the domestic church. If the devil succeeds in destroying the family, it succeeds in destroying the church. Those who are on the side of good must make a stand. You may be canceled, you may be derided, but you know in whose side you are. You are in the side of God, and God is the author and source of life. He is the Father of all families. So dun tayo kumakampi. Dahil pagdating ng araw, kapag tayo pinapili, batas ng Diyos o batas ng tao, masasabi natin, we ought to obey God rather than men. Dahil ang paghusga ng Diyos ay mayroong effect sa walang hanggan. Samantalang yung paghusga ng tao, dito lang sa mundong ito. Mas importante ang ating eternal destiny. Kaya wag nating isugal, wag nating paglaruan ito. Maari ngayon, hindi makita ng mga tao, hindi nila makuha kung saan tayo nanggagaling, kung ano ang ating pananaw, but we must have a prophetic spirit. Diba? Let's stand as a prophet before this generation. Dahil ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ang ganda na, attorney, no? Yung paninindigan natin kung anong meron tayo during baptism. Diba? Priest, prophet. Tama. Prophet, priest, king. More than ever, ngayon ang pangangailangan ng mga propeta. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here. At gusto ko palang magpasalamat sa Merchiful team for creating our Catholic merch dito sa Adrian Milag TV merch. Itong magaganda nating merch. Kunyari, ito sinusuot ko, yung Our Lady of Guadalupe. At mga ka-faith, sa mga nagtatanong at interested to avail this Catholic merch, at marami pa tayong mga katulad nitong mga design, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Pwede kayong mag-avail sa mismong Merchiful shop at sa Shopee. Ayan, so mga ka-faith, i-avail nyo na yan. Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Thank you and God bless. Siguro last question, attorney. Ano masasabi mo sa mga Katolikong pro-divorce? Ang masasabi ko lang is, first and foremost, know your faith. Know your faith. And take your faith seriously and live your faith. Doon naman sa mga Katolikong anti-divorce, share your faith.
Amen. Ang ganda nun, attorney, at napakaganda ng usapan na binahagi mo in just 1 hour na point mo lahat. Ito. Pero a question pala, attorney, siguro last na to. If ever ba ma-approve to, anong pwedeng gawin ng isang laiko na katulad ko? Una sa lahat, ma-approve man o hindi, patuloy tayo sa evangelization. Diba? Patuloy tayo sa pangangaral ng kung ano ang tunay na katuruan ng simbahan. Pangalawa, may pasaman o hindi, mas lalo nating pag-igtingin ang pagdarasal para sa kapwa, lalong-lalo na sa mga pamilyang dumaraan sa krisis. Tama. At lalong-lalo na doon sa nagbabalak na maghiwalay. At ipagdasal natin na yung mga pumapabor dito. Diba? Because what is needed is grace. What is needed is grace. Pero ang mas higit na importante sa lahat ay magkaroon ng mas malawak na ministeryo ang simbahan para sa mga pamilya. Counseling of families, no? Spiritual direction, no? Marriage, so marami tayong pastoral interventions na ginagawa na at mas lalo pa nating dagdagan. Okay? Because the battle is not yet over. The battle has not even started. So let's brace ourselves for the bigger war ahead. And as I said, the war will be waged by the enemy against the family. Amen. Pero sabi nga nung nasa likod mo, attorney, Our Lady will crush, he said. Yes. At gusto ko ring sabihin na nung sinabi ng mahal na Birheng Maria sa Fatima, in the end, my Immaculate Heart will triumph. Victory is guaranteed. It's just that we don't know how the battle will go along the way. No? So let's fight under the banner of the unconquerable warrioress, the Immaculate Virgin, who will always battle for the King of Kings and the Lord of Lords. May the reign of the Sacred Heart of Jesus be felt in our land. Amen. Wow. Indeed, very powerful, attorneys. Maraming salamat sa pagkakataon na to. Di talaga ako nagkamali na invite kita dito at sabi ko talaga si attorney ang very swak na tao na pwede magsalita about this divorce. Bilang abogado at bilang isang tunay na Katoliko. Maraming salamat, Attorney Marwil. Baka meron kang gustong i-promote sa ating mga viewers na nanonood ngayon. Wala naman for now. So maraming salamat lang din muli at sa pag-imbita sa akin at talaga hindi ko mapapahindian dahil sabi ko nga bahagi ng evangelization ito at ito ay kailangan nating isulong. Amen. And attorney, baka pwede kami humingi ng closing prayer from you. Sige po. Ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng ating mahabaging Diyos. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na kami po ay makinig ng iyong mga salita at marinig po namin ang katuruan ng simbahan at ang totoong usapin sa diborsyo. Panginoon, basbasan mo lahat ng mga pamilya. Igawad mo po ang iyong bendisyon, ang iyong pagbabasbas sa lahat ng mga mag-asawa na naniniwala, Panginoon, sa iyong kapangyarihan at pag-ibig na siyang magbubuklod ng pamilya. Panginoon, patatagin mo kaming lahat. Kaming mga napapagal, kaming mga nahahapo, Panginoon. Isugo mo ang iyong Espiritu Santo na kami ay gabayan sa aming landasin, lalo na sa pakikibaka, para sa buhay, para sa pag-ibig, para sa pamilya. Panginoon, nawa ang iyong tahanan sa Nazaret na kasamang mahal na Birhen at San Jose ang maging huwaran ng pamilya na kung saan ikaw ang nasa gitna upang ang iyong pag-ibig ay malasap ng bawat lahat. Panginoon, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming pag-asa, at ikaw ang aming tinatawag sa panahon ng aming kagipitan at pagdurusa.
Luwalhatiin ka nawa, Panginoon, ng palatuntunan ito at iabot mo, Panginoon, at igawad ang iyong pagbabasbas sa lahat ng mga nakikinig sa oras na ito. Sa lahat ng mga nanonood, Panginoon, igawad mo ang iyong blessings upang sila ay maging totoong mga alagad mo na naninindigan para sa iyo, para sa buhay at para sa pamilya. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, kaisa mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos na tunay, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. In the name of our Son, the Holy Spirit. Amen. Grabe, napakaganda. Tago sa puso ang iyong dasal, Attorney Marvil. At maraming salamat sa pagkakataong ito. At it is an honor talaga, Attorney, na palagi kang nandyan para sagutin, especially very crucial na issue nito sa pamilyang Pilipino at para rin sa simbahang Katoliko. And mga ka-faith, kung gusto nyo mas detailed na tinalakay ni Attorney, pwede nyo puntahan sa Cedar Media and Know the Truth page. Ilalagay ko yung details somewhere here sa video na to. At Attorney, pagpalain ka pa ng Diyos at I'm always praying for you po. Salamat. God bless po. God bless. Thank you po, Attorney. Good night po.